mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. May mga puso na kailangang magsakripisyo. Mga buhay na kailangang iligtas. At sa gitna ng tahimik na sakripisyo, doon lumilitaw ang liwanag na hindi mawawala. Isang pagmamahal na hindi palaging para sa sarili, ngunit para sa lahat. Lagi nang may bahid ng alat at tuyong hangin si Wilma. Paalala ng kanilang bayang malapit sa dagat at ng mga panahong simple pa ang lahat. Pero ngayon, natabunan iyon ng amoy ng usok, kape at malamig na aircon ng malaking hospital sa syudad. Ang ingay ng mga elevator, yabag ng mga doktor at kalansing ng mga gulong ng stretcher ay naghalo-halo. At sa gitna nito ay ang takot na unti-unting tumatagos sa kanya. Nakahiga si Mia, ang nakababata niyang kapatid sa Pedia Ward. Mahina, maputla at hirap huminga. Hinawakan ni Wilma ang magaspang na kamay ni Miguel. Umaasa na kahit papano ay may gumaan sa bigat na dinadala niya. Si Miguel ang kanyang sandigan. Palaging nariyan, palaging matatag, kahit na tila nilalamon sila ng ingay at kaguluhan ng syudad. Matagal na silang may pangarap na buhay na simple, pero puno ng pagmamahal. Isang maliit na tirahan kahit sa gilid ng syudad man lang. Mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga halaman sa maliit nilang balkonahe. Mga umagang may tunog ng busina sa malayo. At mga gabing pinapanood ang city lights na parang maliliit na bituin. Sa kanyang daliri, kumikislap ang simpleng silver na singsing ng kanilang engagement. Isang bagay na mahal ni Wilma. Isang pangakong tila lumalaban sa ingay, gulo at ilaw ng lungsod. Paalala na kahit saan sila dalhin ng tadhana, may tahanang nabubuo sa pagmamahalan nilang dalawa. Ngunit, nalaman ni Elena na ang mga pangako ay madaling mabasag. Mabilis at masakit ang naging diagnosis kay Mia. Isang bihirang sakit sa dugo na mabilis na kumukuha ng lakas niya. Napakamahal ng gamutan. Umabot na agad sa 1,000,000 at mas marami pang kakailanganin lalo na't posibleng gamutin sa ibang bansa. Halos maubos ang lahat ng meron sila. Ang maliit nilang ipon, ang lupang minana ng kanyang mga magulang, ang bangka ni Miguel, at maging ang tulong ng komunidad. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Malayo pa sa kinakailangan. Dumating ang panahon na halos hindi na makahinga si Wilma sa bigat ng problema. Pumasok siya sa 2 trabaho. Nagtuturo sa mga bata tuwing gabi at nagbebenta ng mga bordadong tela sa palengke. Si Miguel naman, walang pahinga sa pagtatrabaho. Lambat tuwing madaling araw, construction sa kalapit na bayan kapag umaga. Pero kahit anong kayod nila, lalo pang lumalaki ang gastos. Mas lalong nagiging seryoso ang mukha ng mga doktor. At si Mia naman ay unti-unting nawawala ng lakas. Sa isa sa biyahe ni Wilma papuntang Maynila para maghanap ng libreng tulong medikal para kay Mia, may isang alok na hindi niya inaasahan. Hindi niya ito hinanap. Kusa na lang dumating. Doon niya muling nakita si Mr. Alistair Finch, isang matandang British na matagal lang nakatira sa Pilipinas. Mayaman, tahimik at malungkot. Kilala siya sa pagsuporta sa iba't ibang charity project, kabilang ang pinagtatrabahuhan dati ni Wilma. Hindi sila malapit, pero pamilyar sila sa isa't isa. Natagpuan niya ito isang hapon sa Abalang Lavi ng isang charity foundation sa Maynila.
Sagot si Wilma. Namumugto ang mata matapos muling tanggihan ang kanyang hiling na tulong para kay Mia. Lumapit si Alistair at inalok siya ng isang tasa ng tsaa. Kahit malabo na ang mga mata nito sa katandaan, may mabait at mahinahon pa ring tingin. Nag-usap sila. Ikwento ni Alistair ang yumaong asawa niya. Ang bahay nilang napakalaki, ngunit walang anak na tumira roon. At ang sakit na unti-unti nang kumakain sa kanyang lakas. At pagkatapos, nag-alok siya. Wala akong tagapagmana, Wilma. Sabi ni Alistair, mahinahon pero malinaw. Ang yaman ko, mapupunta lang sa mga foundation at sa mga kamag-anak na halos hindi ko kilala. Pero sa natitira kong buwan, kailangan ko ng kasama. Hindi yaya, hindi katulong, kundi presensya. Isang taong makakasama ko hanggang humina ako. Napatingin si Wilma. Naguguluhan at hindi alam kung ano ang isasagot. Pakasalan mo ko, Wilma. Tugtong ni Alistair. Diretso ang tingin. Hindi bilang tunay na asawa, kundi bilang kasama sa huling yugto ng buhay ko. Manirahan ka sa bahay ko. Tulungan mo ko. At kapag wala na ako, malaking bahagi ng ari-arian ko ay mapupunta sa'yo. Sapat para mailigtas ang kapatid mo. Sapat para masigurado ang kinabukasan yung lahat. Tumama kay Wilma ang mga salita na parang suntok. Nakakadiri at kaakit-akit sa parehong oras. Iiwan ba niya si Miguel? Taksilin ang pagmamahalan at pangako nila. Pakakasalan ang matandang halos hindi niya kilala para sa pera. Laban sa lahat ng pinaniniwalaan niya ang idea. Tumakbo siya. Mabilis ang tibok ng puso. Bawat hakbang punong-puno ng takot at pag-ibig. Ilang araw siyang naligaw sa sariling damdamin. Iniisip ang ngiti ni Mia at ang tapat na mga mata ni Miguel. Pero lumalala ang kalagayan ni Mia. Lagnat na halos ikinamatay. Malinaw ang babala ng mga doktor. Kung walang gamot mula sa ibang bansa at hindi mababayaran, baka hindi na siya mabuhay sa susunod na taon. Bumalik si Wilma sa tahimik, malaki at malamig na mansyon ni Alistair Finch. Pinati niya ito ng mahinahong tango, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat sandali. Sa mga mata ni Alistair, walang pagtataka. Tila naiintindihan niya ang tahimik na desperasyon at pagmamahal ni Wilma. Ang pakiramdam na kailangan niyang iligtas si Mia, kahit sa kabila ng lahat. Hindi kita kayang mahalin, Mr. Finch. Bulong ni Wilma. Paos ang boses. Hindi ko hinihingi ang pag-ibig mo, Wilma. Sagot ni Alistair. May malungkot na ngiti. Kabaitan lang. Kasama. Isang presensya sa aking huling araw. Alam kong nasa iba ang puso mo at nirerespeto ko yon. Ang ginagawa mo ay hindi para sa kasakiman, kundi para iligtas ang buhay ng kapatid mo. Nakikita ko ang sakripisyo mo. At doon siya tuluyang nanghina. Sakripisyo. Ang pag-ibig niya kay Miguel laban sa buhay ni Mia. Ang pagpipilian na dating hindi niya maisip, ngayon ay malinaw na malinaw. Dadaan siya sa apoy, kung ito ang paraan para iligtas si Mia. At ito, ibang klase ng apoy. Nung sinabi niya kay Miguel ang plano niyang yon, ay parang huminto ang mundo nilang dalawa. Nasa tabi sila ng ilaw ng syudad. Ang ingay ng mga sasakyan at tao ay parang malungkot na tugtog sa kanyang puso. Nahirapan siyang maghanap ng salita, ng dahilan, pero wala. Paano niya ipapaliwanag na pinipili niya ang isang malamig, transaksyonal na kasal kaysa sa kanilang matinding pag-ibig?
Hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol kay Mia, sa utang at kasunduan. Magiging insulto ito sa kanyang karangalan, sa walang tigil niyang pagsisikap at pagpaparamdam sa kanya na hindi siya sapat. Dadagdagan lang ang kanyang pasani ng pagkakasala. Ang bigat na ito, siya lang ang dapat magdala. Aalis na ako, Miguel. Bulong ni Wilma, at ang mga salita ay dumudurog sa kanyang lalamunan na parang basag na salamin. Magpapakasal ako sa iba. Biglang napawi ang liwanag sa mga mata ni Miguel, na kanina'y puno ng pag-ibig. Napalitan ito ng sakit at kalituhan. Pumaluktot sa kanyang puso. Iba? Wilma, anong sinasabi mo? Kasal na natin sa susunod na buwan. Ang buhay natin. Patawad. Yun lang ang kaya niyang sabihin. Tumalikod siya. Hindi na pinapansin ang luhang dumadaloy sa mukha ni Miguel. Iniwan niya ito sa gitna ng maliwanag na ilaw ng syudad. Ang mga neon sign, busina ng mga sasakyan at mga nagmamadaling tao. Parang nag-iisang figura sa isang mundo na tuloy ang pag-ikot. Ang silver na singsing sa kanyang palad ay malamig at mabigat. Parang bawat desisyon at sakripisyo na kailangan niyang dalhin. Ang tunog ng pusong durog niya, tahimik, malalim at walang humpay, ay hahantong sa kanyang mga panaginip at alaala sa loob ng maraming taon. Isang paalala ng pag-ibig na isinakripisyo para sa buhay ng iba. Ang mansyon ni Alistair ay parang gintong hawla. Napapalibutan si Wilma ng yaman. Mga kortinang seda na dumadampi sa liwanag. Lumang muebles na parang nagbubulong ng mga alaala. At mga katulong na gumagalaw na parang anino sa bawat sulok. May aparador siya na puno ng mamahaling damit na hindi niya tunay na gusto. Isang tsuper at akses sa mundong puno ng pribilehiyo na ngayon lang niya napagtanto. Ngunit bawat pagkain ay parang abo sa kanyang bibig. Bawat marang niyang kama ay isang malamig na libingan. Tinampanan niya ang papel ng tapat na asawa. Hinawakan ang kamay ni Alistair sa mahabang oras ng sakit. Pinasa siya mula sa malawak na library at nakinig sa bawat kwento ng buhay na maayos at payapa. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit matatag. Isang anino ng kabutihan sa bawat araw na dumaraan. Si Alistair ay mabait at malumanay. Nakakaunawa sa bawat sandali ng kanyang huling taon. Hindi niya hinihingi ang pagmamahal ni Wilma. Sapat na ang tahimik na presensya nito. Minsan, nahuli ni Wilma ang tingin ni Alistair. At sa mga mata nito, nakita niya ang pag-unawa. Isang tahimik na pagkilala sa sakripisyong ipinapasan niya. Alam niyang nagluluksa ito para sa buhay na nawala, kahit nakaupo siya sa tabi niya. At sa kakaiba at hindi inaasahang paraan, unti-unti siyang nagkaroon ng damdamin para kay Alistair. Talagang nag-aalala siya para sa kaginhawahan at kapayapaan nito. Naging kasama niya si Alistair, at siya naman ay naging tahimik na saksi sa panloob nitong paghihirap. Isang koneksyon na walang salita, ngunit malalim, totoo at hindi malilimutan. Si Mia, sa tulong ng isang foundation na lihim na itinatag ni Alistair, o iyon ang sinabi ni Wilma sa pamilya niya, hindi kailanman inilantad ang tunay na kasunduan, ay nakatanggap ng life-saving treatment sa ibang bansa. Dumating ang mga balita at larawan. Mas malusog, nakangiting Mia. Hinawakan ni Wilma ang bawat larawan. Parang ito ang nag-iisang tali sa mundo sa gitna ng kanyang sariling kalungkutan. Alam niyang ang masiglang kinabukasan ng kanyang kapatid ang kapalit ng kanyang sariling tahimik at sakripisyo. Nang tuluyang pumanaw si Alistair, tahimik sa kanyang pagtulog,
Nakita ni Wilma ang sarili niyang umiiyak ng tunay na luha. Hindi para sa nawalang pag-ibig, kundi para sa isang mabait na lalaki na nag-alok sa kanya ng isang kakilakilabot na kasunduan. At sa anino nito, natutong rumespeto at pahalagahan ang sarili sa sariling paraan. Ang huling hininga ni Alistair ay parang isang mahinang bulong. Ang pagsasara ng isang kabanata, ang katapusan ng mahaba at masakit na pagganap na puno ng tahimik na dignidad. Sa tahimik na mansyon, binuksan ni Wilma ang testamento. Ang tinta at papel ay naglalarawan ng bigat ng responsibilidad at ang kabutihang ipinanganak mula sa sakripisyong yon. Si Wilma, ngayon ay Mrs. Wilma Pinch, ay naiwanan ng napakalaking mana. Sapat ito upang bayaran ang lahat ng utang. Tiyakin ang ganap na pagaling ni Mia. Bilhan ang kanilang mga magulang ng komportableng tahanan at maglaan ng pondo para sa edukasyon ng kanilang pamilya. Habang nakatingin sa dokumento, naramdaman ni Wilma ang katahimikan ng tagumpay. Ang liwanag ng hapon ay pumapasok sa malalaking bintana. Naglalaro sa mga sulok ng silid at bumabalot sa kanya sa isang banayad na init. Sa gitna ng sakit, sakripisyo at tahimik na luha, alam niya na ligtas ang kanyang pamilya. Nagawa niya, at sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang kapayapaan. Isang tahimik, matatag at ganap na liwanag na nagmumula sa buhay na kanyang naibalik sa mga mahal niya. Lumipas ang mga taon. Si Wilma, ngayon ay malaya na sa pinansyal, ay piniling mamuhay ng tahimik at may layunin. Nagtatag siya ng foundation sa pangalan ni Alistair Pinch, dedikado sa pagtulong sa mga batang may bihirang sakit. Sinisigurado na walang pamilya ang kailangang harapin, ang parehong imposibleng pagpipilian na ginawa niya. Umunlad ang kanyang pamilya. Si Mia ay lumaking malusog at masigla. Isang dalaga na puno ng buhay. Walang kamalay-malay sa tunay na kapalit ng kanyang pagaling. Pinanatili ni Wilma ang balanse. Inalagaan ng pamilya, ngunit hindi nadala sa marangyang pamumuhay. Ibinenta ang mansyon at nanirahan sa isang simple, komportableng apartment sa sentro ng syudad. Isang tahimik na mundo sa gitna ng abalang lungsod. Hindi na siya nag-asawa muli. Ang puso niya, kahit gumaling na sa paglipas ng panahon, may marka pa rin ang nakaraan. Hanggang sa isang mainit na hapon, matapos ang maraming taon, bumalik si Wilma sa kanyang paboritong lugar sa lungsod. Isang maliit na community park kung saan itinatayo ang bagong medical outpost na pinondohan ng kanyang foundation. Ang mga sirang gusali ay pinalitan ng bagong istruktura. Ang mga bata ay tumatakbo sa paligid. At sa pagitan ng modernong syudad at matataas na gusali, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa. Naglakad siya sa mga kalsada. Pinapansin ang bawat detalye. Ang tunog ng trapiko, ang mga amoy ng kape at pagkain sa kalye, ang liwanag ng araw na dumadampi sa mga makintab na salamin ng gusali, at sa gitna ng abalang paligid, nakita niya ito. Si Miguel. Tumigil ang oras sa isang sandali. Ang ingay ng lungsod ay tila humina. Ang mata nila'y nagtagpo sa gitna ng crowd. Walang salita ang kailangan. Isang ngiti, isang tingin, at sa loob ng ilang segundo, lahat ng nakaraan, lahat ng sakit at sakripisyo ay nagtagpo sa isang mahinahong koneksyon. Mas matanda na siya. Sa kanyang sentido, puti ang buhok, at mas malalim ang mga guhit sa mukha. Mga marka ng panahon at karanasan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga mata niya, kahit may bigat ng mga taon, ay may pamilyar na sidhi na hindi naglalaho.
Kasama niya ang isang babae. May mabait na mukha at malumanay na mga mata. At 2 bata na tumatawa habang mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Ang pamilya niya, ang bago niyang buhay. Nakatagong nakamasid si Wilma sa pagitan ng mga puno sa maliit na urban park. Nakapikit sandali at pinigil ang hininga. Masaya siya, talagang masaya. Ngunit may kasabay ding matinding lungkot. Isang malalim na ginhawa na humalo sa kanyang puso. Nabuo niya muli ang kanyang buhay. Nakahanap siya ng pag-ibig muli. Tumingala si Miguel. Siguro naramdaman niya ang presensya ni Wilma. O baka naman sadyang tumingin lang sa malawak na lungsod at sa dagat na nakikita mula sa boardwalk. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa malayo. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman nila ang pagkilala. Isang kislap ng dating sakit. Mabilis na tinakpan ng magalang at halos nag-iingat na tango. Walang galit, walang sumbat. Tahimik na pagtanggap lang sa kung ano ang nangyari at sa kung ano na ngayon. Ang ingay ng syudad ay dumadaan sa kanila. Mga sasakyan, mga batang naglalaro at mga naglalakad sa sidewalk. Ngunit sa isang mahinang sandali, tila tumigil ang mundo sa kanilang dalawa. Isang tahimik, cinematic na koneksyon. Puno ng nakaraan at kasalukuyan na hindi kailangan ng salita. Tinugo ni Wilma ang tango. Isang maliit, marupok na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi siya lumapit. Hindi niya kaya. Ano ang sasabihin niya? Nailigtas ko ang kapatid ko? Patawad? Hindi sapat ang mga salita. Masyadong malawak ang pagitan ng kanilang mga kwento, ng nakaraan at ng kasalukuyan. Pinanood niya si Miguel habang lumalayo kasama ang pamilya nito. Ang tunog ng kanilang tawa ay dumadaloy sa hangin. Sumasabay sa ingay ng lungsod. Mga kotse, mga naglalakad sa sidewalk, ang maliliit na tunog ng syudad sa hapon. Ang silver na singsing na nakatago pa rin sa pinakapribadong kahon niya ay parang bulong ng isang nakalimutang pangarap. Nailigtas niya si Mia. Nasisiguro niya ang pamilya niya. Nabayaran niya ang presyo. Nabayaran niya ang mga utang. Habang lumulubog ang araw, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap. Naglalaro sa mga makintab na bintana at aspalto. Nagpipintura ng mga kulay ng apoy at ginto sa paligid. Lumayo si Wilma. Iniwan ang abalang boardwalk at ang abalang lungsod sa likod niya. Dala ang kanyang gintong hawla, hindi sa paligid niya, kundi malalim sa kanyang puso. Ito ay isang buhay na pinili niya. Isang sakripisyong ginawa niya. Isang katotohanan na dadalhin niya magpakailanman. Sa tahimik, umaalingaw-ngaw na silid ng kanyang kaluluwa. Isang cinematic na eksena ng pagtatapos. Ngunit puno ng liwanag, ng ginhawa, at ng walang hanggang pag-asa.